Bawal na pag-ibig. Isa na din ba kayo sa nabiktima ng mga bawal na pag-ibig? Mga pag-ibig na akala mo binata sila, yung pala may asawa. Pinapaniwala ang mga tao na hiwalay sa asawa, na mga single sila para maligawan ka. Tapos malalaman mo may sabit pala. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yung papaniwalain ka na wala silang sabit, na hindi sila kasal, na kung kasal man ay hiwalay na. Pero paglipas ng panahon, malalaman mo ayos pa pala sila. Tapos mahihirapan ka ng pakawalan ng tao na yon dahil napamahal na siya sa'yo. Hanggang sa awayin ka ng asawa niya, hanggang pagsasalitaan ka ng kung sino-sino, huhusgahan ka ng mga tao na nakakaalam at nakakakita ng mga pangyayari sa buhay mo. Ang dali lang manghusga, ang dali lang husgahan ng isang tao na nakagawa ng mali, na nakagawa ng pagtataksil, pero hindi mo na nila alamin kung bakit ba nila nagawa yun, kung ano bang dahilan kung bakit pumatol sila sa may pamilya na, sa kasal na. Nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan ko. Dati, galit na galit ako sa mga babae na pumapatol sa may mga asawa, na pumapatol sa may mga karelasyon na. Dahil sa isip ko, kapag may pamilya na ang isang tao, dapat hindi na ito patulan pa. Kaso, ganun talaga ang buhay. Sabi nga, lahat naman ng nangyayari ay may dahilan. Hindi mo naman hawak ang iyong kapalaran. At yun ang nangyari sa akin. Hindi ako kasal sa ama ng aking 2 anak. Masaya ang aming pagsasama dati. Ako kasi pag nagmahal, 101% ibibigay ko lahat para sa taong minamahal ko. Dahil ayokong dumating ang panahon na pagsisihan ko, na pag may nagawa siyang mali, na pag nambabae siya, ayokong isipin na anong kulang, bakit nangyari yun. Pero hindi talaga may iwasan. Nasa paligid mo lang ang tukso. At kung mahina ka, at kung magpapadala ka, talo ka. Kung magpapadala ka sa tukso, tiyak masisira ang iyong pamilya. At ganyan ang nangyari sa pagsasama namin ng ama ng aking mga anak. Nung una, pinagbigyan ko siya. Kahit alam ko na nambabae siya, tapos nagkaanak sila, sa akin pa rin siya umuwi. Napagtanto niya na mali ang ginawa niya. At sa isip ko, kapag pinakawalan ko siya, kapag hiniwalayan ko siya, ang nasa isip ko, magwawagi yung babae pag iniwan ko ang ama ng anak ko. Kaya kahit masakit, buong puso ko ulit siyang tinanggap at kinalimutan lahat. Pero hindi pala ganun kadali makalimot sa mga bagay na lalo na nagwasak sa inyo,
sa mga bagay na sobrang nakasakit sa'yo. Sa tuwing nakikita ko ang babae, galit na galit ako. Gustuhin ko mang awayin. Gustuhin ko mang patulan ang babaeng yun, iskandaluhin. Kaso, isa pa rin ang nasa isip ko. Hindi pa rin naman ako legal na asawa para umakto ng ganun. Kaya lahat ng sama ng loob na ipon sa dibdib ko. Naging okay kami uli ng ama ng aking mga anak. Hanggang sa dumating ang araw, sabi ko sa kanya, hindi lahat ng pagtitiis kaya ko. Darating din ang panahon, nasusukuan ko din siya. Na kahit magmakaawa siya, na kahit lumuhod pa siya, hindi na ako babalik sa kanya. At nangyari nga ang araw na yun. Nung time na pumapasok ako ng college at umuwi ako sa aming bahay, dun ko nabasa ang conversation ng dalawa. Napakasakit. Yung kinukumusta niya, yung babae, kung kumain na ba siya. Samantalang ako, na malayo sa kanila at nagtitiis para lang makatapos mag-aral. Hindi man lang ako kumustahin o masabihan kung kumain na ba ako. Nung panahon yun, doon ako bumitaw. Pag alis ko sa bahay, nawala na ako ng focus sa aking pag-aaral. Hindi na ako umuwi sa amin. Napabayaan ko na ang aking mga anak. At mas ginusto ko na lang na tumambay sa aking kaibigan. Tumigil sa pag-aaral. At araw-araw na lang nag-iinom. Para makalimot sa sakit ng nangyari sa akin. Pero akala ko magiging masaya ako sa araw-araw na pag-iinom namin, araw-araw na kasiyahan kasama ang barkada. Akala ko masaya na ako. May kulang pa pala. Gusto kong makahanap ng tao, ng lalaki na tatanggap sa akin, na magiging masaya ako at magiging kontento sa akin. Hanggang isang araw, habang ako'y nanunuluyan sa isa kong kaibigan, may nakilala akong lalaki. Sa unang tingin pa lang, ayaw ko na sa kanya. Dahil mas maedad siya sa akin. At isa pa, wala sa isip ko nun ang pumatol sa lalaki. Ang gusto ko lang ay makapagsaya. Ang gusto ko lang ay gumala kasama ang aking kaibigan. Hanggang sa nagkwentuhan kami, nag-open siya ng pangyayari sa buhay niya. At sinabi niya sa akin na hiwalay na siya sa asawa niya. Hindi na sila nagkakamabutihan. At nung pangyayari na yun, nung araw na magkausap kami, hindi ko alam kung bakit, kung anong nangyari. Tumatak sa isip ko yung lalaki na yun. Akala ko hindi ko na siya makakausap hanggang sa palagi na siyang pumupunta sa akin at nagkaroon kami ng relasyon.
Nung umuwi ako sa aming bayan, akala ko mapuputol na ang aming relasyon dahil nasa bayan na namin. Parehas lang kami ng lugar. Pero siya ang pumupunta sa amin sa bahay ng pinsan niya para doon kami magkita. Meron siyang anak, kasal siya. Ang kanyang magulang, kakilala ko at kaibigan ko rin. Noong panahon na nasa amin ako, natatandaan ko, pumunta sa bahay ang ama ng anak ko. Takot na takot ako nun. Gusto niya magbalikan kami. Pero ayoko na. Sabi niya, ayusin namin pagbalik niya. Dahil sa katakutan ko, pumisan agad ako. Sumama ako sa karelasyon kong may asawa. Yung panahon na yon, tanggap niya ako. Nung sinabi ko na hindi na ako uuwi sa amin, tinanggap niya ako. Walang pag-aalinlangan na nagsabi siya na hindi. Basta sinabi niya, ayos lang sa kanya. Pinanindigan niya ako. Pero napakahirap ng pinagdaanan ko sa kanya. Dahil kahit naman sinabi niya na hiwalay siya sa asawa, pero kitang kita ko, mahal na mahal niya ang asawa niya. Umiiyak siya sa tuwing nagkakaaway sila ng asawa niya. Gustuhin ko mang hiwalayan siya, pero naaawa ko sa kanya. Hindi ko iniisip ang sakit na nararamdaman ko. Bagkus, ang palagi kong iniisip ay ang kanyang nararamdaman. Ako ang naging karamay niya sa lahat ng bagay. Sa masama man yan, sa mabuti, may makain man kami o wala, hindi ko siya iniiwan. Nung panahong sumama ako sa kanya, itinakwil ako ng aking magulang. Lahat ng naranasan kong karanyaan, hindi naman sobrang karangyaan, yung mga naiwan ng aking ama na negosyo. Yung aming lukaran, ako dati ang namamahala nun. Pero nang sumama ako sa lalaking may asawa, kinuha lahat yun ng aking ina. Walang tumutulong sa amin. Nung panahong magkasama kami, swerte na kumain ng isang beses sa isang araw. Idadaan na lang sa tulog ang gutom. Pag gutom na, ang gagawin niya, kukuha siya ng tanlad. Lalahukan niya ng malunggay, pakukuluin niya, lalagyan niya ng asin. Ganun ang buhay na naranasan ko sa kanya, na kahit kailan hindi ko naranasan sa aking buhay. Pero tiniis kong lahat yun. Hindi ako naawa sa sarili ko sa nararanasan kong hirap sa kanya. Naaawa ko sa kanila. Sa tuwing nakikita ko silang walang kinakain, lalo na ang magulang niya, ang papa niya, ako ang naaawa. Kaya naglalakas loob ako. Kinakapalan ko ang aking muka na pumunta sa aking nanay upang humingi kahit 20 pesos lang. Malaking bagay na sa akin ang 20. Yung 20 pesos na yun, bibili ko na yun ng kalahating bigas. Mura pa ang bigas dati nun. 18 lang ang kalahati.
Basta may bigas na kami, ayos na yan. Kahit toyo na lang ang ulam. Meron naman siyang tanim na okra sa tabing bahay nila. Yun na lang ang inuulam namin. Hindi ko lubos maisip na mararanasan ko lahat ng hirap para lang sa isang lalaki. Akala ko habang buhay na yung ganong sitwasyon namin. Sabi ko sa kanya, sa tuwing nakikita ko siya, na mahal pa niya ang kanyang asawa, isa lang ang sinabi ko, ayusin mo ang relasyon ninyong mag-asawa. Dahil kayo, kasal. Huwag mo akong intindihin dahil kaya ko ang sarili ko. Pero siya, inaayos niya, kaso hindi na din pwede dahil meron na ring karelasyon ang asawa niya. Sobrang sakit sa kanya yon. Umaasa din siya na maging okay sila hanggang sa dumating ang araw, gumising siya na ako na lang ang pinili niya. Akala ko pag pinili na niya ako at makalimutan na niya ang kanyang asawa, magiging ayos na kami. Magiging kontento na siya. Mali pala ako ng inakala. Sobrang saya namin sa tuwing magkasama kami. Sabi nga, ako daw ang buntot niya. Dahil sa tuwing umaalis siya o kahit saan siya pumupunta, palagi niya akong isinasama. Sa kanya ko naranasan yung lahat ng mga hindi ko naranasan dati. Yung ipagmalaki ka sa mga tao kahit hindi kayo legal. Yung hindi ka ikakahiya kahit naglalakad kayo. Yung lalambingin ka, yung aalagaan ka. Lahat yun, siya ang nagparana sa akin. Kaya kahit nahihirapan ako sa aming buhay, basta masaya kami, ayos lang. Yun naman ang motto namin. Basta maging masaya lang, ayos na kami. Lumipas ang mga panahon, nagkaroon kami ng anak. Kaso, sa kasamaang palad, 18 days lang ang baby namin, kinuha na siya ni Lord. Masakit para sa akin dahil pinangarap ko yun. Yun yung sabi ko na kahit maghiwalay kami, ayos lang, at least meron siyang naiwan para sa akin. Kaso, ganun talaga ang kapalaran. Hindi ko nakita sa kanya nung mamatay ang anak namin yung mukha na down dahil alam niya na mahina ako. Siyang naging lakas ko. Hindi niya pinapakita sa akin ang pag-iyak niya. Kahit minsan nakikita ko siya minsan na umiiyak, pero hindi ako nagpapakita sa kanya. Pagkamatay ng anak namin, 2 buwan pa lang akong nakakapanganak, nagdesisyon ako mag-ibang bansa.
Maayos ang pagsasama namin dahil first time ko malayo sa kanya at hindi na ako nasanay na wala siya sa tabi ko. Napakahirap sa akin, kaya araw-araw ako umiiyak. Araw-araw, minuminuto gusto kong kausap siya. Paglipas ng mga taon, hindi pa rin ako sanay sa ganong buhay, sa ganoong sitwasyon namin na malayo sa isa't isa. Year 2016 nang makaalis ako. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Dahil sa tuwing kami, ang ugali namin, araw-araw kami nag-uusap. Araw-araw niya akong tinatawagan, kinukumusta, nilalambing kahit sa cellphone lang. Pero, nung year 2018, bigla siyang nagbago. Yung pagbabago na ramdam ko na may iba na. Ang masakit lang nun, siya yung tao na nakakaalam ng lahat ng mga paghihirap ko dito sa ibang bansa. Yung kahit wala na ako, basta mapasaya ko lamang sila, mapasaya ko lang siya, ayos lang. Yung ibibigay ko lahat kahit wala na akong maipon. Yung hindi ko na siya pagtatrabahuhin, ako na lang ang magtatrabaho, wag lang siya mahirapan. Ganun ang ginagawa ko sa kanya. Pero nung 2018, unti-unti siya nagbago. At nalaman ko na may kinahuhumalingan siyang babae. Sobrang sakit para sa akin nun. Dahil una, wala akong kasama dito para mahinga ng sama ng loob. Araw-araw akong umiiyak. Galit ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung ano pang pagkukulang ko, ba't nagawan niya sa akin yun. Hindi ako nagparamdam sa kanya. At sinabi ko sa nanay ko na paalisin na siya sa bahay. Dahil sa bahay kami tumitira, dahil isang anak lang naman ako. Yung kinakasama ko na yun, ako lang ang sandala nun. Pag nawala ako sa kanya, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Nawawala na ng direksyon ang buhay niya. Hindi na siya makapag-focus sa lahat ng pangarap niya. Kaya hindi ako nagparamdam sa kanya ng ilang buwan. Mga 1 buwan lamang, pero kahit hindi ako nagpaparamdam, kinukumusta ko siya. Kinukumusta ko siya sa mga tao nakakilala ko, na kapitbahay nila. Dahil nabalitaan ko, nagsasama na sila ng babae. Inalam ko kung anong buhay ng babae. At naaawa ko sa kanya. Sa tuwing makakarinig ako na naghihirap siya. Dahil sa akin, hindi ko siya pinahirapan. Hindi ko siya pinagtrabaho. Hindi siya nagutom nung mga panahon na nandito ako sa ibang bansa. Imbes na galit ang naramdaman ko, ay awa. Kaya sa isip ko, kapag umuwi ako ng Pilipinas, ay babawiin ko ang dating nasa akin. Dumating ang araw na namatay ang ama niya, at yun yung oras na nagkaroon kami ng komunikasyon.
Yun ang araw na nag-usap na uli kami. At yun ang araw na sinabi niya sa akin na nahihirapan na siya at babalik na siya sa akin. At sinabi ko naman sa kanya na babalikan ko lang siya kapag iniwan niya ang kinakasama niya. At ganun nga ang ginawa niya. Dahil hindi naman daw talaga niya mahal ang babae. At tinatakot lang siya na magpapakamatay kapag iniwan niya ito. Nang balikan ko siya, naging matatag na ulit siya. Nagkaroon na ulit siya ng sandalan. Kahit pa sinira ako ng babae na kinasama niya. Gumamit ng maraming account para sirain ang pangalan ko. Lahat ng panghuhusga na mga hindi ko naman inaakala na ganun. Lahat na kesyo ako daw ay puta, ako daw ay pukpok, ako daw ay mabisyo, lahat ng kasiraan, lahat ng negatives ibinato sa akin. Pero mas kilala ako ng mga tao at mas kilala ko ang sarili ko. Mas lalo akong tumatapang kapag ganun ang ginagawa sa akin. Mas lalo kong ipinapamuka sa kanila na mali sila ng kinakalaban. Hanggang sa siya na mismo ang sumuko. Akala ko sa lahat ng mga pangyayari sa buhay namin, hindi na siya uulit. Hanggang sa pag-uwi ko noong 2019, habang magkatabi kami sa pagtulog, may isang babae na tumawag at sinabi niya na nabuntisan siya ng kinakasama ko. Hindi ko na naramdaman yung sakit na naramdaman ko nung una siyang ng babae, dahil mas masakit yun. Kumbaga, normal na sa akin. Hindi ko pinaalam sa kahit na sino yung pangyayari na yun. Dahil una, mapapahiya ako. Sasabihin nila na ayan, tinanggap mo pa. Akala mo magbabago. Hindi naman pala. Nakipag-away na naman ako sa babae niya. Hanggang sa iblin ako siya. Tapos sasabihin niya na may asawa din yun. Patay na ang asawa. Tapos maraming anak. Hanggang sa bumalik ako dito sa abroad, kinukontak ko yung babae niya. Sinasabi niya na ipagpapatuloy niya ang pagbubuntis niya. Pero hindi ako sumuko. Hindi ko siya pinakawalan. Dahil sa dami ng naranasan namin pagsubok sa amin na magkasama kami, ngayon pa ba ako bibitaw? Sabi nga nila, pag mahal mo, magtitiis ka. Dahil pag iniwan mo, pag pinakawalan mo, makakarami at makakarami ka lang ng lalaki. At naniniwala din naman ako na darating ang araw na siya na mismo ang makakahanap ng kanyang tunay na pagbabago. Yung kahit hindi utusan, yung gusto na talaga niya magbago. At aasahan at inaasahan ko na lang yung araw na yun. Dumating ang araw na nalaman ko na nakikipag-usap na naman siya sa babae niya. Magaling ako, sabi pa.
Magiling ako manghuli. Nakikipag-usap na naman siya dun sa nabuntisan niya. At pag nahuhuli ko naman siya, iiyak at sasabihin na magbabago na siya. Ako naman tanga, paniniwala at maniniwala sa lahat ng mga sinasabi niya. Mahal ko kasi. Hanggang sa siya na mismo ang nagpalit ng number. At tuluyan ng hindi kinontak ang babae. Naging maayos na ang aming pagsasama simula nun. At simula nung araw na yun, hanggang ngayon, wala nang babae na nanggugulo sa amin. Pinatunayan niya sa akin na nagkamali man siya ng 2 beses. Kaya niyang ituwid at kaya niyang magbago. Dahil sabi nga niya, pansamantalang kaligayahan lang yan at hindi na niya mahanap sa iba ang ugali na nahanap niya sa akin. Hindi man naging madali ang aming pamumuhay, ang mahalaga sa amin, masaya kaming nagsasama. Sabi ko nga sa kanya, ayos lang kahit hindi tayo kasal. Ayos lang kahit hindi kayo anal. Ang mahalaga, alam na ng mga tao na ako ang asawa mo kahit wala man tayong bendisyon ng pari. Kilala na ako ng mga tao na ako talaga ang kinakasama mo. At sa lahat ng mga taong nakakausap niya, tanging ako lang ang sinasabi niya na asawa ko yan. Pag tinatanong siya, ipinagmamalaki niya ako. At ngayon, nalaman ko na yung babae pala na nagsabi na buntis siya ay hindi naman pala buntis. Gusto lang siyang i-frame up para pumisan sa kanya. Kaso, wala. Mas matalino kasi ako sa kanila. Hindi nila ako kaya. Dahil sa dami ng pagsubok na dinanas ko, hindi ako magpapakabog sa kanila. Hindi ako magpapatalo sa kanila. Kaya ngayon, masaya na ako. Masaya na ako dahil tanggap na kami ng anak niya. Tanggap na ang aming relasyon. Kaya wala nang dahilan para mambabae pa siya. Para maghanap pa siya ng iba. Ngayon, nakafocus na lang kami sa aming pangarap para sa aming pamilya, lalo na para sa aming mga anak. Iba-iba ang mga tao na pumipisan na nagkakaroon ng relasyon sa may mga asawa. Sabi nga, huwag mong huhusgahan ang isang tao kung siya man ay nagpisan, kung siya man ay nagkaroon ng karelasyon na may asawa. Dahil hindi mo naman alam kung anong dahilan, kung anong kwento sa likod ng relasyon nila. Meron kasing mga tao na ginagawa lang pampalipas oras ang mga kabit nila at hindi nila yung paninindigan, hindi nila
iiwanan ng kanilang mga asawa dahil mas gusto lang nila ay magpalipas ng init ng katawan sa mga babae nila. Yun ang hindi tama. Sa aming relasyon, kung gugustuhin namin magpakasal, pwedeng pwede. Pag-iipunan lang ng annulment, ayos na. Pero sabi ko nga, ayos lang sa akin kahit hindi kami kasal. Ang mahalaga, masaya lang kaming nagsasama. Wala man kaming papel na ipagmamalaki ang pagiging legal na mag-asawa. Ang tanging maipagmamalaki lang namin ay yung pagmamahala namin sa kabila ng bawal na relasyon. Ang pagmamahala namin na sinubok ng kung sino-sino na hanggang ngayon lumalaban at matatag pa rin at pinapatunayan sa mga tao na kahit hindi kami legal, nagmamahala naman kami. At sana, hangad ko, kahit pinapakita niya sa akin ayos na, mas hinahangad ko pa ang kaayusan ng aming pagsasama. Pero, alam ko darating ang panahon na magiging mas masaya kaming dalawa. Hindi man ngayon dahil malayo kami sa isa't isa, pero pag uwi ko, sabi niya, 1 taon lang kaming nagsama dahil yung 5 taon nasa ibang bansa na ako. Kaya gusto niya umuwi na lang ako para magkasama na kami. At kaya daw naman namin na mabuhay kahit simple lang basta magkasama. At yan po ang buhay ko na sa murang edad, sa ganitong edad, 34 pa lang ako pero naranasan ko na ang kahit na ano-anong mga problema. Pero matatag ako. Hindi ako kayang pabagsakin ng kahit sino man dahil alam ko may plano ang Diyos para sa akin. At alam ko na darating din ang araw magiging maayos at masaya rin ako. Kapiling ng mga taong nagmamahal sa akin. Salamat sa pakikinig.